na merong nagagalit sa ombudsman, may nagrarally, naku, patay ka, boying. Pero, obserbahan nyo obserbahan nyo po itong rally na ito. Ilagay ninyo kung anong napansin ninyo Ivan, anong nais iparating sa ombudsman mga grupong nagtungo dyan ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panawagan ng mga grupo magsagawa ng masinsinang investigasyon ng Office of the Ombudsman at sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon ngayon sa gobyerno. Kasama niya Anya o public officials na nasa executive branch. Okay, ito, bibigyan ko kayo ng panahon para obserbahan di ba? May rally. So okay yan, may mga nagrereklamo. Alam naman natin, questionable talaga si ombudsman. Kahit ako, wala akong tiwala dyan sa mamang yan no? Bakit ba ilagay yan? Yung nag-appoint sa kanya, lalong walang katiwa-tiwala, hindi katiwala. Eto, pero mapapansin nyo, sige, lagay nyo, wag nyo kalimutan kasi pinananagot. Baka teka muna, walang so far so good, di ba? Bakit wala sa executive department? Yung hawak ni Bongbong, mga sekretary, siya, etc., walang napapanagot. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang ipotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot ng matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice. Selective justice. Ibig sabihin, namimili sila kung sino lang ang hahabulin. Pinapaligtas yung si Bongbong Marcos at yung mga bata ni Bongbong Marcos. Office of the Ombudsman pagdating sa isinasagawang investigasyon dahil hindi na ipapatawag ang matataas na opisyal ng gobyerno. Kahit lagpas 100 araw na ang nakakalipas simula nang mag-umpisa ang investigasyon sa flood control anomaly. Kaya sumugod tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito Alyansang Makabayan. Selective justice. Cover-up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Ayon kay Palatino, kaya nila nasabing mayroong selective justice ang ombudsman ay dahil hindi umano umaabot sa executive branch ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mga katiwalian. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating sinasabi na cover-up at mabagal na aksyon na ginagawa ng ombudsman. Ba't di nyo pag-resignin si Marcos? Di ba? Sa tingin ninyo, may kasalanan si Marcos Bakit wala man lang nakalagay na Marcos resign? Ayan. Ibinintang rin ng mga ito sa mga si public Marcos. officials Si Sara. Dinamay pa. nangyari sa Cebu saan higit 100 mga tao ang nasawi sa Bagyong Tino. Anila dahil umano ito sa si Boying. ng mga nakaupo sa gobyerno at mga substandard na flood control. Ayan. Tanong, ano napansin nyo? Standard na flood control project. Sa kalalabas lamang na pahayag ng Office of the Ombudsman. Ano napansin nyo? Bukod sa sinasali nila si Sara. Kasi hindi naman dapat, wala namang flood control si Sara Ano bang kinapuputok ng butsin yung mga animal? Diba? Hindi ba pwede kayong mag-rally doon sa merong hawak, may kakayanan, may opisyal na responsibilidad doon sa mga ghost projects, doon sa flood control projects. Wala pong kasalanan, wala pong hawak na flood control project si BP Sara. Kung sasabihin lang nyo yung kanyang confidential funds, halatang-halata naman kayo, 150 million lang yon. At ito kapuna-puna. Doon sa pinakita kanina si Boying, si Bongbong Marcos, at saka si Sara, teka muna, wala si Tambi? Ewan ko baka yung ibang flag may kasali si Tambi. Kaya lang kasi doon sa kanilang main, doon sa balita,
doon sa kanilang main, wala si Tambi. Kasi parang yung rally nung itong mga pare, Madre, sila de Lima, etc., wala ring Marcos resign. Parang medyo nakakapagtaka yun ah. Oo. Meron, mangilan-ngilan kami. Si Ka Eric. O, di ba? Sumisigaw ng Marcos resign. Pero yung karamihan, yung umakyat sa stage, hindi raw nila papanawagan yung Marcos resign. Parang ganito. Walang Tambi. Di ba? Kitang-kita naman. Itinuturo sa flood control projects, mga ghost projects, mga budget na biglang tumaas, yung mga insertions na biglang tumaas. Kasama si Tambi dyan. Ang pinipilit yung kasama si Sara. Di ba? Halatang halata kayo. Pag binasa nyo, comment section nito, ha? Ay, puntahan nyo. Anong sinasabi? NPA yung mga yan, komunista yung mga yan. Oh. Di ba? Basahin nyo. Ito kasi ang sabi-sabi. Okay? Tanong ko, kayo ba ay naniniwala dito? Pag ang rally iniiwas kay Tambi, NPA. Kasi ang leader daw ng NPA ngayon at komunista daw, di umano ha? Di naman ako naniniwala. Ewan ko kayo, naniniwala ba kayo? Ang leader daw ng NPA ngayon, ang pumalit na, ha? Ang pinanser ng mga komunista, si Tambi. Yun ang sabi. Pero si Cozzoli hindi naniniwala diyan. Pero obserbahan nyo lang ha. Di kasi dalawa yan eh. Meron yung nagrarally nang wala si Tambi, yung isa naman nagrarally na walang Marcos resign. Pag walang Marcos resign, Pinklawan ang rally. Kung walang Tambi, NPA daw. Tama ba ako? Tama-tama. O mali ako? Yun nasabi sa akin eh. Obserbahan nyo. Kaya ako, kung magrarally lang, tapos sasabihin nyo, accountability, pag-resignin natin yung mga magnanakaw, pero walang Marcos resign, walang Tambi-Tambi, kayo na lang mag-rally. Ano yan? Tapos gusto nyo nakalagay dun si Sara? Ilalagay nyo lang ang picture ni Bongbong Marcos na panagutin. Basta andyan si Sara? Saka nyo lang ilalagay na andyan yung mukha ni Tambi basta andyan si Sara? Halatang halata. Kaya kung ganun lang, wag na. Uy, wag na. Lokohan niyang animal na yan. Nakikiramay ang ahensya sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Drama. Mayroon na rin anilang special task force na una nang nag-iimbestiga sa mga infrastructure projects na iprioridad na imbestigahan ang mga proyektong dapat sana. Antayin nyo yung rally na magaganap. 3 araw yun. 3 yun. Maraming magbabaliktaran dyan. Yan po ang ipanalangin natin. Na lumabas, lumitaw sa liwanag yung mga madidilim. Lumabas sa liwanag yung mga magnanakaw. Ma-expose sila todo. I will remind you again, yung sinabi ni Cayetano, maraming pera yang mayan. Yang nagnakaw ng pondo ng taong bayan na trilyon, malaki po yun. Kaya sabi niya, guguluhin tong investigasyon. At ang panggugulo ng mga lintik na yan is delaying tactics at diversion. So, wag tayong papayag doon. Pero magkakaroon ng rally. At kung matutuloy po, 3 araw po itong gaganapin na INC rally. At ang balita ko ay may iba pang religious na sasali at iba-ibang ahensya at iba-ibang grupo na sasali in that 3 days.
let's pray. May mga manindigan magbaliktaran. Andun po yung susi. Yung 3 araw na yon, may magising. May magbaliktaran. Kaya, abang-abang tayo dyan. Ay makakabawas ng pinsala ng Bagyong Sino. Tiniyak rin ng Ombudsman na isusulong ang hustisya na may malasakit, sipag at determinasyon.